During nung time, ang lolo mo bilang reception, putik mga kamanoy, tinutukan ako nung taser. Ginanon ako sa isinampa ako dun sa wall. Kususangpu. कस्तो छ ठिक छ राम्रो छ Apa kabar ma? Ay, alhamdulillah baik. Assalamualaikum abad. Alright mga kabato. Ayan. Parang hindi nakita yung ilaw mo. Sa silaw tayo. Kwento time. OFW kwento time. Sa mga papunta na Middle East at sa mga dating taga Middle East, subscribe kayo dito. Nahilo ko bigla. Para magkaroon kayo ng tips para paano mabuhay sa Middle East. Mabuhay talaga. At sa mga dating taga Middle East, ano yung mga karanasan na hindi nyo makakalimutan nung kayo nasa Middle East? OMG! At comment nyo lang para mapagkwentuhan natin. Yan. Ngayon meron na naman tayong isang di ko makakalimutan na kwento dito sa Kuwait. Nga pala tayo dito ako sa Kuwait bilang cook mga kamanoy. Sa mga bagong viewer natin, subscribe kayo of course sa mga buhay OFW natin, talakayin natin yan. Comment lang kayo kung anong pwede natin talakayin. Baka ako'y makaka-relate. Ngayon, isang hindi ko makakalimutan kwento dito sa Kuwait. It was 2000 taon ba? Ang tagal ko na dito, no? 2016, around 2016-17, parang 15 to 17 eh. Nagtatrabaho ako noon bilang reception sa isang spa. For your information mga kamanoy, mayroon ding spa dito sa Middle East. Hindi lang dito sa Kuwait pati sa other GCC neighboring countries. Sa Bahrain, sa UAE, lalo na sa, I don't know, maybe Saudi. I don't know, di ako sure. Oman, maybe. Pero ang sigurado ako meron sa UAE, sa Bahrain, at dito sa amin sa Kuwait. Makaka-relate dito yung mga dati nagtrabaho sa Ispakul. Gago! Ispakul nga ba? Of course. To tell you honestly, hindi naman ako magsisinungaling. May mga nangyayaring mga hokus-pokus. May mga nangyayaring mala Spider-Man. Lalo na sa ating mga kababayan na mga babayuti. Okay, so much for that. It was 2016 or 17 or 15 bilang reception. At sa mga mga gusto niyo malaman pa yung mga detailed, hanapin niyo na lang dito sa mga nakaraang vlogs ko ang trabaho ng isang spa at magkano yung sahod, okay? Okay, isang gabi itong Kuwaiti, itong lokal ay jowa ng isa sa mga masahista namin. Alright. Okay, jowa, no? Jowa siya. Pag bumibisita to at nagpapamasahe, it's good for how many hours? Of course, as far as I remember, ang pinakamababa na oras na kinukuha ni Boylet nung lalaki nung lokal ay maybe 4 to 6 hours yan. We don't know ano nangyayari sa loob Huwag na lang tayong baala na sila doon kung anong ginagawa nila na WrestleMania or any kind of gymnastic activity. Gago! Ayun, okay. It was around 10 o'clock, 10 or 11 in the evening. Okay. Nagkaroon pala sila ng hidwaan, nagkaroon sila nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, may love quarrel sila, may LT sila ng time. At one time, galit na galit si Boylet, yung lokal, pumunta doon sa spa namin. At sa kasamaang palad, ako yung reception. At during that time, nagdi-demand siya na magpamasahe doon sa jowa niya. OMG! But si Star, si Girl Lalo, ayaw niya, parang wala sa mood kasi dahil may LQ. Tumaas ang tension.
galit na galit si Boylet. Naku po, pumunta sa spa namin si Boylet. Alam niyo ba mga kamanoy na may dala-dala siyang taser. Ang taser mga kamanoy yung pang-kuryente. Yun ang taser na dala-dala niya nung panahon, bintik yan. At during noon time, ang lolo mo bilang reception, putik mga kamanoy, tinutukan ako nung taser. Ginanon ako sa isinampa ako dun sa wall, dun sa gilid ng elevator. Parang totally sinakal. Ginanon lang ako, kinalyuhan ako. At the same situation, tinutukan ako ng taser mga kamanoy. What the fuck? Sorry, dapak. What the hell? Imagine ang taser na yan, it contains ng how many volts na kaya makapag-paralyze sa'yo in a few minutes na hindi ka makagalaw. I don't know if how many exactly the volts na kaya ng taser na kasi pag tinaser ka, di ba? Nakita nyo sa mga pelikula mga kamanoy, napapadapa ka talaga. So ibig sabihin, kung tinaser ako ng panahon ng mga kamanoy, maybe down ako. What the heck? Yun na nga, nagwala na si Boylet. Tinutukan ako, hindi na ako nakaimik kasi putik yan. Ikaw ba naman papalag, may taser eh. What the heck? Ayun, nagwala si Boylet, pumunta dun sa loob, hinanap si Girl Lalo. At sa kabutihan palad, siyempre baka natakot din naman si Girl Lalo, nagano na lang sila, naging usap na lang sila, and at the same situation ng mga panahon na yon, naayos din naman yung kaguluhan, yung tension. At pero nagkunwari lang si Girl Lalo na okay sila para mahupa yung mga pangyayari. At ang nangyari noon, the next day, alam nyo ba ginawa namin mga kamanoy, kasama ko yung si Mama Lu nung panahon, yung may hawak sa amin. Nag-report kami sa Parak. Kami, ano tawag nun? Yung magre-report ka ng insidente, nakalimutan ko kaya para kung sakaling may mangyari, automatically na yung sinampahan yun ng report, yun yung magiging naging suspect. Ayun, nag-report kami sa Parak, kinaumagahan, pumunta kami dun sa parang barangay police station dun sa Pahil. Nangyari pala to sa Pahil dito sa Kuwait. Marami nakakaalam yan dito sa Kuwait, sa Pahil. Ayun, nag-report kami ng incident report. At yun, kinausap din siguro yung lokal na wag nang pupunta doon within parang may duration siya eh. Kung hindi, dadamputin siya. Ayun, at wag magpapakita in a few meters. Yun ang parang agreement doon. Nag-agree naman si Boylet na parang nag-sign siya. Ayun, doon na din natapos yung mga pangyayari, at isa yun sa mga hindi ko makakalimutan na nakakarimarin ng mga pangyayari dito bilang experience na trabaho dito sa Middle East, Kuwait. Ikaw, kung dati kang taga OFW or kahit taga saan ka man na country, ano yung mga hindi mo malilimutan na mga pangyayari sa buhay mo no kay OFW? Comment below lang, lalo na dito sa bansang disyerto. Alright mga manoy, sa mga bago, subscribe lang kayo at tingnan nyo yung mga past videos ko. Marami kayong matutunan at magiging guide kung paano mamuhay dito sa Middle East. Alright, panalo mga manoy. Subscribe for more. Alright, panalo. Yeah. Alhambra Tower. Of course, lagi na lang.